Kaya sabi ko sa inyo, Senator Chis Escudero, nagsasagawa ng investigasyon yung Senado tungkol sa sinasabing flood control, yung budget 400 billion at nagsabi yung ating Pangulo na may natapos na 5,500 flood control sa buong Pilipinas, hindi man lang sa Metro Manila, buong Pilipinas. Yung previous administration, isama po ninyo kasi mas malala. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pati mga kababayan si Senate President Chis Escudero, hindi na po nakatiis. Nagsalita na rin po sa mga pagtantrums ni Inday. Sinupalpal yung mga pinagsasabi ni Inday, yung mensahe sa mga Muslims, na kahit walang okasyon yung mga Muslims, nagmensahe para banatan yung gobyerno. Sabi po ni Chis Escudero, makalibong ka na niya, Inday, kung sa amin dito sa Bicol. Ano niya, Mr. Maravillas, ang makalibong? Nakakalito ka na. Yan ang sabi po ni Chis Escudero, yung tatay mo anya, may 6 years na siya. 6 years na naglingkod bilang presidente. Ano niyang ginawa? Hinahanapan ni Inday ng mga solusyon sa problema, mga kababayan, lalo na yung pagbabaha sa Metro Manila. Sabi ni Chis Escudero, ano niya ginawa ng tatay mo? 6 years niya siya. Inanapan mo ng master plan. 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong. Pero yung tatay mo, 6 years. Nagrarant si Inday, mga kababayan. Hindi iniisip na yung pagrarant niya mag-backfire sa kanilang pamilya. At mismo sa kanya, unang-una, during the height of Karina, lumaya siya sa bansa. Pero niya, Mr. Maravillas, nakabalik na pala sa loob ng Philippine Area of Responsibility, yung bagyong Gorgor. Nakabalik na po. Ayan, nakauwi na sa bansa si VP Sara Duterte at ang kanyang pamilya matapos ang ilang araw na bakasyon sa Germany. Sa ulat, sakay ang pamilya Duterte ng Emirates Flight EK334, DCRH News. Nakabalik na po, nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility, yung bagyong Gorgor. Ang tumbok po ng direksyon ng bagyo, Palasyo Malacanang, kaya mag-ingat po tayo. Yun ang direksyon po. Nakita ko yung coordinates. Nandoon sa mismong sa paligid ng ang tatamaan po, paligid ng Ilog Pasig. Kung saan nakatayo ang Palasyo Malacanang, doon tumbok na tumbok sa coordinates ng bagyong Gorgor. Ngayon niya, Mr. Maravillas, lalong na-high-blood yung mga nausog sa'yo. Sabi ko nga po, 4 years pa kayong may stress. Sobra-sobra kasi yung inyong pagnanasa sa posisyon at sa confidential funds. Nainis na tuloy si Senator Chis Escudero. Nagsalita na siya. Sinupalpal, mga kababayan, si Inday. Sabi rito po sa report ng Inquirer, Sara Duterte's rant versus government baffles Escudero. Her dad niya had 6 years. Tama. Madaling sabi, ano ginawa ng tatay mo? Lalo sa problema sa baha. Yung mga desisyon ng kanyang tatay, yung mga ginawa ng kanyang tatay, lalo na dyan sa Manila Bay, sa reclamation po ng Manila Bay, yun ang nagpalala. You see, pagkatapos, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, 2 years pa lang, hanapan ninyo ng master plan. Yung Pangulo nga, nag-isip ng master plan ngayon, National Master Plan, dahil sa experience na to. You see, yung budget ninyo sa flood control, based sa records po, sa SUNA, ng inyong tatay, 2.5 trillion. Sa administrasyon ng ating Pangulo, 400 billion man lang Malayo doon sa 2.5 trillion.
Naghahanap kayo ng sisisihin sa kapabayaan ninyo. Madaling sabi. Ito po sabi ni Chis Escudero, her dad niya had 6 years. Ano ka ngayon, Inday? Daldal kasi kayo ng daldal na hindi nag-iisip. So sabi rito mga kababayan, Vice President Sara Duterte has the right niya to point out societal problems just like any other Filipino. But Senate President Francis Escudero is finding it perplexing, nakakalito, noting her father's alleged failure to address some of the issues during his term. Di ba? Gariman siya na naghayop sa lubang, mga kababayan. Backfire kay Inda yung lahat ng mga sinasabi niya ngayon. Ipagbalik po sa pagbakasyon galing sa Germany, kung saan iniwan po yung ating bansa sa gitna ng Karina. Nagpapaulan ngayon po ng tantrum si Inday. Sunod-sunod yung comment niya sa West Philippine Sea. Laging no comment. Pero ngayon po, sunod-sunod ang komento niya. Sige pa interview po. Pati sa TikTok, flooded po ng video niya. You see? Kaya sabi dito po sa balita ng Inquirer, Duterte's action, sabi po ni Chis Escudero, were not surprising following her resignation niya from the cabinet ng ating Pangulong Bongbong. Pero paliwanag po ng senador, yung kritisismo niya ng Vice Presidente, especially on the Marcos administration's lack of master plan against flooding, is somewhat confusing because yung tatay niya, si dating Pangulong Digong, did not come up with one such strategy during his 6 years in power. Di ba mga kababayan, basag na basag yung pagtantrum si Ninday? Hanap ng master plan. 2 years pa lang yung ating Pangulo. Butit naisip niya na magsagawa ng bumuo ng master plan, National Flood Control Master Plan. Pero yung tatay mo niya, 6 years na naupo. Wala niya siyang naisip na master plan. Kaya nakakalituan niya na kini-question mo yung absence ng Flood Control Master Plan 2 years into the administration of PBBM. After the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so, sabi po ni Senator Chis Escudero. O, di ba? Tama! Wag turo nagturo kasi pag nagturo ka, yung hintuturo mo, yung isang hintuturo, yung isang daliri nakaturo sa Pangulo, yung tatlong daliri nakaturo sa inyo. O, di ba? Sabi ni Chis Escudero, matagal ng problema ang pagbabaha sa bansa. Kung meron kasing nagawa o nasimulan man lang po noon, edi meron na po sana tayong napapatupad na ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, Senator Chis Escudero, nagsasagawa ng investigasyon yung Senado tungkol sa sinasabing flood control, yung budget 400 billion, at nagsabi yung ating Pangulo na may natapos na 5,500 flood control sa buong Pilipinas, hindi man lang sa Metro Manila, buong Pilipinas. Yung previous administration, isama po ninyo kasi mas malala. 2.5 trillion yung budget, 11,000 plus yung flood control project na inimplement sa buong Pilipinas. Bakit wala man lang tayong naramdaman? Tama? Baka lahat lang mga ghost projects. Parang yung mga ghost students ng DepEd. Noong panahon ng previous administration at nag-spill over sa administrasyon ni Inday sa DepEd. Yun ang kalkalin ninyo, Senator Chis. Mismong gusto magpaimbestigan nito si Super Ate. O di ba yun nagpapaimbestigan nito? Isama ninyo. Sabi ni Chis, matagal ng problema ang pagbaba sa bansa.
Kung meron anyang nasimulan na sana noon, hindi ayos na. Meron na po sana tayong napapatupad ngayon. Sabi pa ni Senator Chis Escudero, being the country's second highest official, referring to Inday, mayroon siyang platform to suggest or execute tangible solutions to problems rather than just call attention to issues. Pinalitan na nga po yung papel ni Lugaw noong panahon, kaya lang mas na masahol pa pala si Inday kaysa kay Lugaw. At least po si Leni, hindi po siya nag-ambisyon to take over the palace. Hindi pa tapusin tulad ng plano ng kanilang pamilya. Ngayon, dinesignate na niya yung sarili niya, inappoint niya yung sarili niya as a designated survivor. Di ba? Kaya nga yung statement niya po, sabi ko nga, reading between the lines, yung statement niya mga kababayan, that we Filipinos deserve better, ang ibig sabihin nun, dapat siya na. Now na, siya na. Yun ang ibig sabihin nun mga kababayan. Hindi makapaghintay po ng 2028, kaya nag-intensify sila ng paninira. Ngayon ang ginagamit ng mga nausog, lalo na yung vlogger pong nakabase doon sa Amerika, itong si Cathy Binag, na another version po ni Jonathan Morales. Di ba? Sabi po ni Chis Escudero mga kababayan, we have other problems but the focus of the Senate is to address them and not just point. The Vice President, like every Filipino has the right to point out the problems confronting our countrymen. Unlike ordinary citizens, however, she can actually suggest or do something tangible about them using her position, resources, and platform. Ano ka ngayon, Inday? Hinahanapan ka na ng tangible, actions. Anong ginawa mo? Ano ang maitutulong mo? Kasi sayang yung pasahod sa'yo, lalo na yung gwardiya mo, yung security mo, na ang gastos for 2 years, 500 million pesos plus. Loging-logi yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya sabi ni Chis Escudero, imbes niya na magturuan at magsisihan, mas mainam na magtulungan na lang tayo para tugunan ang mga problema ng ating bansa at mga kababayan. Escudero's remarks were in response to Duterte's statements to the Muslim community on Wednesday, August 7, in which she thanked Muslim tribes for volunteering to secure her when 75 police officers were pulled out from her personal protection team. She also said the government itself admitted that there is no comprehensive flood control master plan. Ang Pilipinas anya bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Yun mga kababayan ang kinalito, nalibong si Chis. Hinanapan mo niya ng comprehensive master plan. 6 years kayo, yung tatay mo, wala man anyang na-introduce kahit isa. Yun din ang nasabi mga kababayan ng political analyst na si Ronald Llamas. Pakinggan natin yung sinasabi ni Ronald Llamas. Niya yung kawalan ng flood control, no? Pero 6 na taon yung tatay niya sa gobyerno, no? Ano nangyari sa mga flood control doon, di ba? So binabalatan niya yung master plan. Pero 6 na taon sila sa gobyerno. Ano yung master plan ng panahon nila? O, di ba? Sumabog sa pagmumuka ninda yung mga sinasabi niya. Bumuelta. Tawag dyan sa amin, garing naghayop sa lubang. Alam niyo yung lubang? Yung, iwan ko yung ang tawag sa Tagalog niya na lubang. Yung binabayuhan ng palay. Di ba? Ang alikabok doon, maraming alikabok galing sa ipan ng palay. Pag nagbabayo tayo para gawing bigas, pag hinipan mo yung lubang, yung binabayuhan ng palay po, tatalsik yun sa pagmumukha mo at mapupuwing ka.
Yun ang nangyari kay Inday. Garing naghayop sa lubang. Backfire sa kanya lahat. Yung mga pinagdadaldal niya. Ito naman yung latest niya na parinig. TikTok ito mga kababayan, sabi niya no. Junior, takot palitan kahit super useless na. Sabi ko nga mga kababayan, parang si Inday yata ang nagsasalita siya para sa kanyang sarili. Di ba? Kasi hindi man akma po yung sinasabi niya para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Direkta na po ngayon ang atake ni Inday. Yeah. Pakinggan natin yung sinasabi niya rito mga kababayan. Is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. So, madaling sabi, ang kiniklaim niya, sinisiraan siya ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pabiktim nga, binabaliktad niya para mag-perpetuate in power daw, para hindi na mapalitan yung ating Pangulo, tuloy-tuloy na maging presidente. Ganon mga kababayan. Iyang naninira po. Simulat sa poll, yung pamilya niya. Kampanya pa lang, tinatawag na ng tatay niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Ina-accuse mga kababayan, although hindi man pinapangalanan, pero ang pinapatamaan yung ating Pangulong Bongbong. At ngayon nga po, direkta na ina-accuse na bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sino ngayon ang naninira? Ang ating Pangulo po? At ang mga kasama niya? Never po na maringgan ninyo ng masasama na salita laban sa kanila. Sini lang po ang trabaho ng ating Pangulo. Pagkatapos, ito ngayon, binabaliktad nila. Yan o, malinaw o. Junior, takot mapalitan kahit super useless na o. Ang motibo daw, mga kababayan, para mag-perpetuate sa power. Yan o. Very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. So, ibig sabihin, threat siya sa power. Very Kaya sinisiraan siya. obvious. Very obvious daw. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, Ah. ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Forever na daw. Kaya sirain ko kayo lahat. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan yung So, sinisiraan daw siya. motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Politics in power daw. Baliktad po, sila yung panira ng panira. Yung kampo ng nausog. Yun ang ginagawa ng kanilang mga ng kanilang mga nausog vloggers. Pakinggan lang ninyo po ang vlog ni Harimau. Lahat paninira po. O ngayon, binabaliktad nila. Kahit nga po ako dito sa vlogging ko, ina-accuse ako ng mga supporters po ni Inday, ng mga Duterte, na sinisiraan ko daw yung Duterte, si Inday. Malabo po. Ako po, sabi ko, journalista ko. Magkikwento ako kung anong ginagawa nila. Kasi yun ang aking responsibilidad, ang aking trabaho, obligasyon ko, na inform kayo para makapagdesisyon tayo ng tama. Kung sila nasisira sa kwento ko, hindi po yon dahil ako nanira. Kasi yung kwento ko, na nakakasira sa kanila, gumawa sila kasi ng kasiraan.
Sabi ko nga, tayo as a journalist, para tayong mirror. What you see is what you get. You decide. Ganon lang mga kababayan. Yung issue halimbawa sa Tambaloslos. Bakit naging bukang bibig yung Tambaloslos? Sino ba yung nagsabi niyan? Ako ba? Di ba siya yung nagsabing Tambaloslos? Referring to Martin Romualdez? Sino yung nagagalit, nagtantrums dahil sa pagbawi ng confidential funds? Alangan man ako. Di ba siya? Sino yung no comment palagi pagdating sa issue ng West Philippine Sea? Di ba siya? Pagdating kay Kibuloy, automatic yung comment. Tama? Yung issue naman po sa ICC, sino ba yung gumawa ng EJK, tukang-tukang na proud pa nga sila? Ako ba yon? Nagkwento lang tayo, mga kababayan. O ngayon, kakalad ka rin na sila ng ICC, ng Interpol, nagkwento tayo rito. Nagagalit sila sa atin. Talagang may mga tupa kayo. Magalit kayo sa sarili ninyo. Kasi yung ang gawain ninyo Siyempre, irereklamo kayo ng mga taong na disgrasya, yung pamilya ng mga taong na disgrasya. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Natutok sa kanyang trabaho. Kaya nga sabi ni Chis Escudero, nalilitoan niya ako. Naghahanap siya ng master plan. Ano niyang ginawa ng tatay mo? 6 years. Wala man na-introduce na flood control master plan. 2 years pa lang niya yung ating Pangulo. Butit na isip, in 2 years time, kayo 6 years yung lumipas, wala. O diba, basag na basag. Tapos ang issue ngayon ni Inday, pinablis sa TikTok, gustong mag-perpetuate daw in power yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong. Ikontra nga po siya sa political chatsa, yung sinusulong po sa Congress po, economic chatsa. May issue na naman po nga na gustong ibalik yung charter change with extension sa mga congressmen, gawin ng 5 years. Kinontra agad ng mga congressmen. Hindi niya po pwedeng ganyan. Paano gustong mag-perpetuate in power? So baseless po yung mga pinagsasabi ni Inday. Ito pa, may isa pag statement siya sa SMNI. Sunod-sunod po yung yung comment ni Inday ngayon. Matapos bumagbalik po sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mamasyal po sa Germany sa gitna ng calamity. Sabi niya, kung sino yung nakikita ninyo na magre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinasabi ko sa statement ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa bayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari o naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba? Hindi ako gumagalaw para sa administrasyon. Hindi para sa oposisyon. Hindi politika, kundi para sa bayan. Anong bayan? Bayan ng mga Chinese? Linawin mo, Inday. Kasi kung para sa bayan, yung iyong mga ginagawa, bakit lagi kang no comment sa issue ng West Philippine Sea? O diba? Pero sa issue ng confidential funds at pagtanggal ng security mo kung para ka sa bayan at issue kay Kibuloy, matik yung inyong mga statement. Kaya malabo, Inday, na maniwala kaming mga bumoto sa iyo. Ako sana hindi kita iboboto, kaya lang nakipag-unity team yung ating Pangulo. Si Tito Sen sana yung iboboto ko. Kaya sabi ko, matatalo din si Tito Sen. Iboto ko na si Inday. Kaya may utang na loob ka sa akin, Inday. Isa ako doon sa nagluklok sa iyo sa posisyon. Kaya may karapatan ako magsalita. Kasi hindi ka magiging presidente kung di ka namin binoto. Tama? Kaya lang sayang yung pagboto namin sa iyo. Hindi ka man nagtatrabaho. Hindi mo nga naayos yung problema sa DepEd. Tapos, nag-designate ka pa ng sarili mo. Nag-appoint ka pa ng sarili mo as designated survivor para matik ang takeover sa palasyo. Di ba? Huwag kami, Inday,
Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourist po sila. Ito India National. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Made in South Korea po siya. Whitening po siya. Tingnan yun yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger. Sa messenger niya, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto nyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.